8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa muling araw ng linggo ng pagsamba sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin, umawit ng mga pagpapurit pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay makinig ng mabuti sa Kanyang salita na papakinggan natin sa umagang ito sa pamagitan ng ating pastor. Nawa ang ating pong mga puso't isip ay maituon natin sa pakikinig kung tayo po ay mapuno ng pagpapala mula sa Kanyang mga salita. Salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikisama sa online service ng GTCC. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Yesus. Samahan niyo po ako sa ating panimulang panalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat dahil ikaw po ay buhay. Salamat dahil kami po ay may pagkakataon upang ikaw ay sambahin sa pamagitan ng aming pag-awit at pakikinig ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ang bawat isa magkaroon ng bukas na puso, bukas na pag-iisip upang tanggapin ang biyaya mula sa iyo. Lain ko, Lord, na ang lahat ng mga kapatiran kasama namin sa pagsamba sa umagang ito ay magkaroon ng maayos na sitwasyon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga buhay. Sa ganun, Lord, kami po ay makapagpuri sa iyo ng may kaayusan, kapayapaan sa aming mga puso. Ikaw po, Diyos, ang kaitaas sa aming pagsamba sa umagang ito. Sa lahat ng aming pong gagawin, Panginoon, ang pangalan mo ang aming madakila, ang aming maitaas. Purihin ka, O Diyos, sa pagsambang ito. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus, o aming dalangin. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng mga awit. Awit 149. Awit 149. Awit ng pagpupuri. Si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang Kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa Kanyang mga hirang. Sa mga mapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya at mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas. Upang bawat mga bansang nagmanabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Mga hari't maharlika ay kanilang bibihagin, sa tanikalang bakal silang lahat ay gagapusin. Upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda. Ito ang siyang karangalan ng Kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umagang muli mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pag-awit sa ating Panginoon. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore you, and there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you, I adore you, and I stand
in the wonder of your love. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever living God, we adore you. Patuloy po nating awitan ang ating dakilang Diyos. Salamatan po natin siya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the
crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sa Diyos po ang papuri. Good morning sa inyong lahat at salamat kay Lord sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin at ngayong umaga ay ipagpapatuloy natin ang ating series na Salvation in Christ at ngayong umaga ay tatalakayin natin ang isang paksa na pinamagatan kong Paralyzed by Grace. Paralyzed by Grace. Naparalisa hindi dahil sa grace mismo ni God, kundi naparalisa dahil sa maling intindi at maling application ng grace ni God. Noong nakaraang pagtalakay natin ay nabanggit natin ang tungkol sa salvation by grace. At totoong dahil lamang sa kagandahang loob ni God kung kaya tayo ay naligtas, nahango, na-rescue mula sa makasalanan, masama, at masuwaying pamumuhay dahil lamang sa grace ni God. Pero kapag mali ang intindi natin sa grace at mali ang application natin sa grace, ito ay maaaring magdulot sa atin ng paralysis sa ating buhay spiritual. Maaaring magdulot ito, malaki ang tsansa na tayo ay maparalyze dahil sa maling intindi, maling paglalapat sa grace ni God. Kaya muli nating isipin, saan ba tayo? Saan ba tayo o mula saan tayo iniligtas ni God dahil sa Kanyang kagandahang loob? Mula saan? Kung ang sagot lamang natin dito, kung ang alam lamang nating sagot sa tanong na ito ay naligtas tayo mula sa impyerno tungo sa langit, malaki ang problema. Malaki ang problema natin. Meron tayong malaking problema sa pagkakaintindi tungkol sa kaligtasan dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat sa New Testament, mas madalas, kung hindi man sa lahat ng pagkakataon, ang kaligtasang tinutukoy ay kaligtasan mula sa masama, makasalanan, at masuwaying pamumuhay. Doon tayo naligtas. Ngayon, kung hindi tayo naligtas mula sa mga yan, doon sa masama, makasalanan, at masuwaying pamumuhay, baka hindi tayo maligtas mula sa impyerno. So, balikan uli natin yung Ephesians 2, 1-3, at pagkatapos ay tatalakayin natin ang paksang ito. Ang sabi ni Pablo, babasahin ko sa ang Biblia 2001. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran o ipinamuhay ayon sa lakad o pamumuhay ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu ng ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Sa talata 4 at 5 ang sabi, ngunit napakamawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang
sa biyaya ng Diyos. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang aming talakayin at dalangin namin na anuman ang layunin ninyo sa buhay namin ay magkaroon po ng katuparan na hindi lamang kami masiyahan sa pagsasabi na kami ay ligtas o kaya ay mga Kristiyano, kundi sikapin namin, Panginoon, na kung anuman ang layunin mo sa pagliligtas sa amin mula sa makasalanan, masama at masuwaing pamumuhay, yun ang maganap sa amin. Kumilos po kayo sa buhay namin, sa aming puso't isipan, ipaunawa ninyo sa amin ang mga bagay na ito at sa ganun, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian ay lalo pang sumagana. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, binanggit ni Pablo yun. Yung verses 1 to 3 at sa katulad na talata doon sa Colossians chapter 2 verse 13. Ang sabi ni Paul, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So ito yung parallel passage ng Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, sa Colossians chapter 2 verse 13. Ang katagang binuhay ng Diyos dito sa Colossians chapter 2 verse 13, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, ayos sa talatang ito, ay ipinaliwanag doon sa Ephesians 2 verses 4 and 5 bilang pagliligtas sa atin ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Ganito ang sabi ni Pablo at binasa na natin kanina, pero babasahin ko ulit sa inyo. Ganun ang pamumuhay natin. Binanggit niya yung verses 1 to 3, na tayo ay namumuhay ng masama, sumusunod sa laman, sumusunod kay Satanas at masuwayin, rebelde sa Diyos. Sa verse 4, ang sabi niya, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kung mapapansin ninyo, yung sinabi ni Pablo, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo, nakaparenthesis doon sa ang salita ng Diyos, kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yung pagkabuhay sa atin, nakasama ni Kristo, ang ibig sabihin noon, naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. No? O yung ginawa ni Kristo na sa atin, na binigyan tayo ng bagong buhay, yun yung kagandahang loob ni God sa atin. Niligtas niya tayo. At uulitin ko, yung pagkaligtas, walang makikita kayo dyan na tungkol sa impyerno, no? Kundi ang makikita nyo, binanggit yung mga kasalanan at doon naligtas. At mamaya pa, meron tayong isang talata na babasahin, sa bandang huli ng ating talakayin, na makikita nyo rin doon yung kagandahang loob ni God na nagliligtas ay para tayo ay gumawa o para tayo ay mamuhay ng maayos. Nagtuturo sa atin ito para mamuhay ng banal. Kaya yung kaligtasan ay hindi primarily tumutukoy sa pagkaligtas mula sa impyerno, mula sa impyerno tungo sa langit. Bagamat ito yung nakagawian, no? Pero hindi yun ang talagang itinuturo ng Biblia. At may dahilan kung bakit nagkaganon, kung bakit windang-windang yung pagkaunawa doon sa salitang kaligtasan. Pero hindi natin pupuntahan yun. So, dito sa ating binasa sa verses 4 and 5 ng Ephesians chapter 2, ay makikita natin na ang pagliligtas na binanggit ni Pablo ay pagliligtas mula sa ating dating pamumuhay. Okay? So, nabanggit ko, napaulit-ulit ko na sa inyo.
At ito yung dapat natin pag-isipan ng husto. Saan ba ako nakaligtas? Kung ako'y nakaligtas mula sa ganitong pamumuhay, dapat hindi na ako doon. Diba? So at least dito sa Ephesians chapter 2 verses 5 and 8 na kung saan binanggit yung kaligtasan o yung salitang naligtas, ang sinasabi ni Pablo dito ay yung pagkaligtas mula sa masamang pamumuhay. At ito'y napakaganda sapagkat imagine, naligtas na tayo mula sa masamang pamumuhay. Naligtas na tayo mula sa masuwayan at rebelling pamumuhay. Sabihin natin, it is as beautiful as heaven na ma-realize ng isang taong nakipag-isa kay Kristo na siya ay naligtas na mula sa ganong pamumuhay. Yung mamuhay ka na rebelde sa Diyos ay impyerno dito sa ibabaw ng lupa. Impyerno yun dito sa ibabaw ng lupa. Yung mamuhay ka na masukayan sa Diyos, lumalabag sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. You are going against God. Impyerno yun. Yung buhay na yun. Impyerno sa ibabaw ng lupa. Pero dahil iniligtas ka ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, it is as beautiful as heaven. Kasing ganda ng langit yung buhay na yun. Yung maligtas ka mula doon sa bagay na yun. Kung ako'y naligtas mula sa ganung uri ng pamumuhay, binanggit ni Pablo doon sa Ephesians 2:1-3, hindi na yun ang pamumuhay ko. Di ba? Or at least genuinely, hindi na yun ang gusto kong pamumuhay. At kung hindi na yun ang pamumuhay ko, syempre, pag natodas ako, tiyak na tatamasahin ko o ma-enjoy ko si Kristo sa kabilang buhay. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Kung ako'y naligtas mula doon sa binanggit ni Pablo sa Ephesians 2:1-3, siyempre, hindi na yun ang pamumuhay ko. Hindi na yun ang gusto kong pamumuhay. Maring nakakagawa ako pa minsan-minsan pero hindi na yun ang buhay ko. At kapag ganun ang buhay ko, siyempre, pag natodas ako, may enjoy ko si Kristo dahil iba na yung buhay ko. Yung buhay na ipinamumuhay ko at yung buhay na gusto ko ay yung buhay niya, yung buhay na gusto niya sa akin. Pero kapag hindi ganun ang gusto kong pamumuhay, hindi yun ang pinag-iinteresan kong pamumuhay, pag natodas ako, malaking problema yun sa akin. Di ba? Kung sinasabi kong ligtas ako, pero sinusunod ko pa rin ang sarili kong gusto, sinusunod ko pa rin ang hilig ng aking laman, sinusunod ko pa rin ang dikta ng aking masamang damdamin, o makasalanang puso at pag-iisip. Siyempre, pag natodas ako, mas malamang. Sigurado yun. Hindi lang mas malamang, sigurado yun. Maaasiwa ako sa presensya ni God. Maaasiwa ako. Dahil nasanay ang kaluluwa ko na sumusuway sa Kanya pagkatapos ito ngayon. Di ba walang iniwan yan kung ikaw ay isang anak at sinuway mo yun, lagi mo sinusuway ang magulang mo, parang hindi ka komportable, siguro yung iba sa atin makapal na yung mukha, kaya kahit na masuwayin tayo, okay lang na sumama tayo sa mga magulang natin. Pero ilagay nyo halimbawa sa gobyerno, sa presidente, no? Kay Presidente Duterte, ikaw ay sumusuway sa gusto niya, lalo na si Presidente Duterte, talagang ano yan. Ikaw ay laging talagang ginagawa mo yung ayaw niya, yung pagbebenta ng droga, halimbawa. Pag humarap ka sa kanya, sabihin mo, ma-enjoy mo siya? Hindi mo siya ma-enjoy dahil galit na galit siya dun sa bagay na yun. The same with God, no? Ayaw niyan ng ganitong pamumuhay na binanggit ni Pablo sa Ephesians 2:1-3. Ngayon, kung hindi tayo naligtas mula doon, pag dating sa kabilang buhay, magiging uncomfortable tayo. Maasiwa tayo sa presensya ni God. At tandaan natin na hindi magbabago ang attitude natin kay God pagharap natin sa Kanya. Kung ano ang attitude natin sa Kanya habang tayo ay nandito pa sa lupa, ganun din ang magiging attitude natin sa Kanya pagharap natin sa Kanya doon sa kabilang buhay. So, kung dito pa lamang sa lupa,
Kung dito sa lupa, ang diwa ng ating kaluluwa, ang diwa ng ating kaluluwa ay pinaghaharian ng pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, galit, puot, sama ng loob, panlalait, malaswang pananalita, pagsisinungaling sa isa't isa, at di pagpapatawad. Kung dito sa lupa, ang diwa ng kaluluwa natin ay ganyan, ganyan pa rin ang diwa ng kaluluwa natin pagharap natin sa Kanya. Hindi magbabago. Hindi magbabago yun. So, dito sa lupa, kailangan baguhin natin yun. Mag-adjust na tayo. I-align na natin yung buhay natin doon sa gusto ni God na pamumuhay natin. Yung binanggit ko, halos binasa ko lang yung Colossians chapter 3 verses 5 to 9. So, ito yung tanong. Ito ang tanong. Anong diwa mayroon ang kaluluwa natin ngayon? Anong diwa mayroon ang kaluluwa natin ngayon? Mayroon bang pagbabago sa ating mga ugali? Meron bang pagbabago sa ating pamumuhay? Anong diwa mayroon ang kaluluwa natin ngayon? Kung meron pagbabago, maganda yan. Praise God. Pagpatuloy natin yan dahil yan ang gusto ni God. Pero ang realidad, mga kapatid, meron at maraming mga Kristiyano na ang diwa ng kaluluwa nila ay sablay. Dumadalo sila sa church mula pa noong malamig-lamig pa ang balat ng lupa hanggang ngayon na mainit na ang balat ng lupa. Pero walang pagbabago sa ugali, walang pagbabago sa pamumuhay. Malaking problema yon. Patay ang ilaw. Patay ang ilaw. Hindi nagliliwanag, ibig sabihin. At ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakapagbabago o hindi nagbabago ay ang maling pagkaunawa at maling application sa grace ni God sa buhay nila. Dahil inasahan nila at totally na inakala nila na wala silang gagawin dahil grace ni God ang gagawa ng lahat. I can do all things through Christ who strengthens me. Madalas sinasabi yan, pero walang ginagawa. Binabanggit lang yung verse na yan. Ilang beses nyo mababasa yan, marinig yung verse na yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Ito, madalas binabanggit yan kapag magte-test o mag-exam, kapag mag-a-apply ng trabaho, sa mag-i-interview, kapag gagawa ng isang bagay na talagang sabihin natin ay dakilang gawain, isang proyekto na maganda, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit hindi mo patayin yung sarili mong laman? Bakit hindi mo patayin yung gawa ng laman sa buhay mo? If you can do all things through Christ who strengthens you. Yan ang problema natin minsan Di ba? Madalas natin kinukot yung mga verses na yan, pero pagdating sa pagtulad kay Kristo, hindi natin na-apply yun. If we can do all things through Christ who strengthens us, ang unang dapat nating punteriyahin is to become like Christ. Pero hindi nangyayari yun. At yun ang realidad. Maraming Kristiyano ang nasa ganung kalagayan. Hanggang ngayon, mainit na ang mundo, mainit pa rin ang ulo. Mainitin pa rin ang ulo. At sabi ko nga, ang dahilan ay dahil sa maling paglalapat, maling application ng grace ni God. Kung obserbahan nyo, maraming Kristiyano, at hindi ko tinutukoy yung mga bagong Kristiyano, kundi yung mga matatagal ng Kristiyano. Yun nga, yung mga nasa church na mula pa nung malamig-lamig pa ang balat ng lupa hanggang sa ngayon. Kung obserbahan nyo, marami ang ganitong Kristiyano na ang pamumuhay ay
walang change, walang transformation. Hindi nagpapatuloy doon sa transformation. At pinauulit-ulit ko sa inyo to dahil ito ang isang dahilan kung bakit ang church ngayon ay tila baga walang liwanag. In comparison sa napakaraming kasamaang nangyayari, obserbahan yung paligid natin. Hindi bumubuti. Hindi maganda ang paligid natin. Sa kabila, at ganito ang pamumuhay ng marami na Kristiyano, sa kabila na malinaw sa Biblia. Malinaw sa Biblia na sinabi ni Pablo, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Kasi pag ang isang Kristiyano ay gumawa ng isang bagay, nagiging sensational yun eh. Ha? Lalo-lalo na kung isang pastor gagawa ng isang bagay na karumal-dumal. Ang kaharian ng kadiliman nagre-rejoice. Victory yun para sa kanila. Tagumpay yun para sa kanila. Lumalakas ang puwersa nila kapag ganun. Mas lumalaganap ang kadiliman. Pero sabi ni Pablo, kahit patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Colossians 3:5. Ngunit ngayon, itakwilan ninyo ang lahat ng galit, poot, sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Colossians 3:8. Dahil sa maling intindi at application sa grace ni God, walang pagkilos na ginagawa ang maraming Kristiyano sa bagay na ito. Walang ginagawang pagkilos. Dahil ang akala nila at alam nila at yun ang paniniwala nila, by the grace of God, magbabago ako. Naging paralisado, sa madaling sabi, dahil sa maling intindi at paglalapat sa grace ni God sa buhay nila. Totoo na God's grace is the only thing that we need for us to be rescued from this ugly life called sinful, rebellious, and disobedient life. Ito lang yung kailangan natin. Pero kapag mali ang intindi natin sa grace ni God, sa halip na maging fruitful tayo, magiging paralyzed tayo. Ang kaisipan na si God lamang ang magbabago sa akin, kalahating totoo lang yun kapag hindi tayo kumilos. Yung kaisipan na yun, si God lamang ang babago sa buhay ko. Si God lamang ang magbabago sa buhay nyo. Kalahating totoo lang yun kapag hindi tayo kumilos. Dahil meron tayong bahagi doon. Dahil klarong-klaro naman ang sinabi ni Pablo sa Colossians, di ba? Sa Colossians 3, na tayo mismo ang dapat kumilos. Sabi niya, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Hindi si God at ang grace ni God ang inuutusan ni Pablo dito. Ulitin ko, hindi si God o ang grace ni God ang inuutusan ni Pablo dito. Ang inuutusan ni Pablo dito ay tayo mismo. Tayo mismo. Patayin na ninyo. Sino yung ninyo? Si God ba yun? Yung grace ba ni God yun? Tayo yun. Patayin na ninyo. Itakwil na ninyo. Iwasan na ninyo. Malinaw na tayo ang dapat kumilos yan. Bagamat, sa pamamagitan ng grace ni God. Tayo ang dapat kumilos bagamat gagawin natin yon sa pamamagitan ng grace ni God. Imagine, ang mga Kristiyano ay masterpiece ni God. Obra maestra. Tayo ay obra maestra ni God sa pamamagitan ni Jesus. At ang mga obra maestra ni God, tayo, mga Kristiyano, tayo mga nakipag-isa kay Kristo, ay hindi lamang ang layunin ni God para sa atin, para sa ating mga obra maestra. Ang layunin niya sa atin ay hindi lamang dalhin sa langit at display doon.
Hindi yun ang layunin niya. Hindi yun ang plano niya. Sa halip, ang sabi ni Paul, doon sa Ephesians 2, verse 10, nilikha tayo ng Diyos, nga yung obra maestra ni God. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Hindi sa langit kailangan yung kabutihan. Hindi sa langit kailangan yung mabubuting gawa. Kundi dito sa sanlibutan. Dito kailangan yun. Kaya kung ang iniisip lang natin ay sasampalataya ako kay Kristo at hintayin ko na lang yung langit, ano ka, display. Display doon. Hindi ganun. Bakit yung kabutihan? Bakit yun ang layunin ni God? Bakit ang gumawa ng kabutihan? Dahil sa paggawa ng kabutihan, tayo ay nagliliwanag sa sanlibutang ito. Tayo ay nagsisilbing ilaw ng sanlibutan pag tayo ay gumagawa ng kabutihan. Na tulad ni Jesus na ilaw ng sanlibutan. Alam natin lahat yun. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Di ba sabi niya, I am the light of the world. Pero sinabi niya rin, you are the light of the world. Sa paggawa natin ng kabutihan, nagsisilbing ilaw tayo ng sanlibutan na tulad ni Jesus na ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus doon sa Matthew 5:14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan ang sabi ni Jesus. Pero dahil sa maling intindi sa grace ni God, kumarap-kurap ang ilaw ng marami sa church. At ang iba nga ay namatay na yung ilaw. At katulad ng nasabi ko nung nakaraan, hindi lamang ito basta paggawa ng mabuti. Dahil marami rin gumagawa ng kabutihan sa ating paligid. Sa halip, kasama rito ang kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo rin ang kaliwa. Kapag ininsulto ka, huwag mong gantihan ng insulto. Kapag minura ka, i-bless mo siya. Kapag inaway ka, mahalin mo siya. Kapag iniyura ka ng pagkatao mo, huwag kang gumanti. Kasama yan. Idagdag pa natin yung sinabi ni Pablo doon sa Colossus chapter 3. Sa madaling sabi, maging tulad tayo ni Kristo. At yun ang layon ni God. Maging tulad tayo ni Kristo. Yun ang layon ni God sa atin. Hindi lang basta paggawa ng mabuti. At hindi lang tayo aasa sa grace ni God para mangyari yung mga bagay na yan sa atin. Hindi lamang tayo aasa sa grace ni God. Tama yun, umasa tayo. Pero hindi yung wala tayong gagawin. Kasi ang kaisipan minsan, aasa ako sa grace ni God, ang ibig sabihin nun, hihintayin ko ang Diyos na bumago sa akin buhay. Pero mali yun, hindi ganun. Meron tayong gagawin. Meron tayong bahagi. Mali yung ganung pag-unawa sa grace kung wala kang gagawin. Ang isa pang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi nagliliwanag o tilagbaga pundido yung ilaw ay dahil distracted. Dahil distracted sila, anak sila ng Diyos, yes, pero distracted. Maaaring pumunta sila sa langit dahil sa totoo naman talagang niligtas sila ni Kristo at hindi nga lang lumalago, hindi nga lang nagpapatuloy doon sa pagiging tulad ni Kristo. Kaya't ang ilaw ay pundido, no?
At yun ay dahil sa, yun nga, distracted at saka na-sidetrack. Na pinagkakaabalahan ang maraming bagay na hindi naman tumutulong sa pagiging tulad nila kay Kristo. Lalo na sa panahon natin, napakaraming distraction. Napakaraming mga bagay na kumukuha at pumupukaw ng ating atensyon, maging sa loob ng church. Maging ang mga programa ng church minsan, imbis na makatulong sa pagiging tulad ni Kristo, yung mga tao, yung mga programa ay nagiging panapal na lang para mayroong magawa ang church, para may activity. Pero hindi talaga para matulungan ang mga tao na lumakad ayon sa larawan ni Kristo. At maraming ganun. Maraming ganyan sa church, di ba? Maging sa church natin, no? Maging sa GTCC, maging sa lahat ng church. May mga programa na ginagawa na because we want activities. Hindi masama magkaroon ng activity, pero maging major project natin, teach them to obey whatsoever I commanded you. Because yun ang Great Commission eh. So, doon tayo dapat patungo sa ganung direksyon na ang buhay natin ay nababago. Tandaan ninyo, a persistent, willful disobedience on the part of a Christian is anti-God's grace. And if you're going against God's grace, you are building up a spiritual barrier between you and God's presence and blessing that will enable you to be like Him. Sa Tagalog, ang patuloy na tahasang pagsuway ng isang Kristiyano ay laban sa biyaya ni God. At kung ikaw ay lumalaban sa biyaya ni God dahil sa iyong tahasang pagsuway, ikaw ay nagtatayo ng spiritual na pader sa pagitan mo at ng presensya ng Diyos at sa kanyang pagpapala na tutulong sa iyo para matulad sa kanya. Yung willful disobedience kay God, anti-God's grace yan eh. In the sense na kasi, yung grace ni God ang magtuturo at nagtuturo sa atin para mamuhay ng makadiyos. Kaya kung ikaw ay willfully disobeying God, nagtatayo ka ng pader para tanggapin mo yung kanyang presensya at yung kanyang blessing na tutulong sa iyo, yung mismo ang tutulong sa iyo para ikaw ay maging tulad ni Kristo. So, yung willful disobedience, kapag patuloy na ginagawa yan, nagtatayo yan eh. Nagko-construct yan ng pader between you and God's presence and grace and blessing. Kaya kung alam mong mali at patuloy mong ginagawa, huwag mo nawang isama o hatakin ng grace ni God doon sa ginagawa mo ngayon. Huwag mong hatakin ng grace ni God. Huwag mong expect na i-bless ni God ang ginagawa mo ngayon, o yung kalagayan mo ngayon, o yung relationship mo na yun. Huwag mong expect na i-bless ni God yun kung alam mong mali yun. Dahil hindi kang ngingitian ni God sa bagay na yun. That is willful disobedience. Kapag ginagawa mo isang bagay na hindi niya kalooban, huwag mong hatakin ng grace ni God doon. Huwag mong i-cover. Huwag mong gawing panakip o covering yung grace ni God doon sa bagay na yun. Remember yung sinabi ko nung nakaraan. Kailangan nating sanayin ang ating mga sarili sa pagsasagawa ng mga bagay na ayaw nating gawin, pero siyang mga nais ni God na gawin natin. At kailangan din nating sanayin ang ating mga sarili na huwag gawin ang mga bagay na gusto nating gawin, pero siyang mga ayaw ni God na gawin natin. Kapag ipinamuhay natin ang prinsipyong ito, sa pamamagitan ng grace ni God,
maiwasan natin ang paralysis. Kapag in-apply natin yung prinsipyo na yan. Isipin nyo, halimbawa, example, nakita nyo si ate. Nakita niyo siya, palinga-linga, at wala siyang makitang tao. Ibinalibag niya yung isang bag ng basura sa kabilang pader ng bahay niyo. No? Hindi niya alam na doon ka sa bintana sa taas at nakita mo. So, anong magiging reaction mo sa bagay na yan? Ang karaniwang reaksyon ng tao, of course, magagalit, magtatatalak, aawain si ate, di ba? Pero, kung talagang Kristiyano ka, dapat ibulong mo at turuan mo ang sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, kailangang sanayin ko ang sarili ko na huwag gawin ang gusto kong gawin. At yun nga yung awayin si ate. Yung talakan si ate. Sanayin ko ang sarili ko na huwag gawin yun. Dahil ayaw ni God na gawin ko yun. Ibulong mo sa sarili mo yun, sabihin mo sa sarili mo yun, turuan mo sa sarili mo. Alam niyo, kapag lagi natin ginagawa yung ganung bagay, mas magliliwanag ng todo yung ilaw natin dito sa sanlibutang madilim. Ang daigdig natin, ang physical world, ay konektado sa spiritual world. Na yung spiritual world, nahandyan ang lugar ni God at ng kadiliman, no? Spiritual world. Konektado yan. Physical and spiritual world. Magkakonekta yan. Hindi natin nakikita ang spiritual world. Pero, merong impluensya ito sa atin at meron tayong impluensya dito. Anong ibig sabihin doon? Kapag inaway natin si ate, tagumpayan para sa kaharian ng kadiliman. Tagumpayan para sa kaharian ng kadiliman. Score yun. Puntos yun para sa kanila. Sa kaharian ng kadiliman. Pero, kapag natutunan natin ang ating sarili na gawin yung kailangan sanayin ko ang sarili ko na huwag gawin ang gusto kong gawin, at yun nga yung awayin siya, kailangan sanayin ko yun dahil ng gusto ni God, huwag ko siyang awayin. At hindi nga natin inaway, at sa halip kinausap natin ng marahan, kinausap natin ng may pag-unawa at pagpapakumbaba, tagumpay yun para sa kaharian ng kaliwanagan. Score yun. Puntos yun para sa kaharian ng kaliwanagan. At yun ang tunay na tagumpay. Yung mapagtagumpayan mo ang isang bagay na gustong-gusto ng laman mo na gawin. Gustong-gusto ng makalaman mong damdamin na gawin. Pag napagtagumpayan mo yon at lagi mo napapagtagumpayan, yun ang pamamuhay na matagumpay. Hindi yung pag-awit ng mga victory songs. Madaling umawit ng victory songs. Pero pag nalagay na sa ganung sitwasyon, wala na yung victory. Song na lang. Hindi yun. Walang kwenta yun. So dapat turuan natin yung ating sarili. Kapag ganun lagi ang ating ginagawa, mas lalong nagliliwanag tayo. Hindi natin nakikita yun. Hindi natin nakikita yun. Pero, mayroong puntos yun. Yung asawa ko nga kasi may isang kasama siyang Pilipina. No, sabi daw sa kanya, parang ganito, no, ate, bakit parang ang bait mo? Parang bakit ganito ka? Napuna ko kasi ganito ka, kaya alam ko nagbabasa ka ng Biblia, kaya nagbabasa na rin ako ng Biblia. So hindi na-expect ni Sally yun na ganun. At tayo rin, minsan ganun na hindi natin, basta ginagawa lang natin yung mabuti, hindi natin kinakailangan mapansin. Hindi natin kailangan i-video yung sarili natin at ipakita sa social media. No? Gumawa tayo ng lihim at bahala si God. At yung ginagawa natin sa lihim, mas makapangyarihan yun na impluensya laban sa kaharian ng kadiliman. Pero kung iisipin nyo, no, sa tinagal-tagal ng panahon, bakit parang ang kasamaan ng naghahari
sa daigdig na ito? Bakit parang napakalakas ng impluensya ng kasamaan? It's because probably the light of the church is a bit flickering. Kumukurap-kurap yung ilaw ng iglesia, ng mga Kristiyano. Totoong malaki, maingay, masaya ang church. Totoo yan. Maraming malaki, masaya at maingay na church. Pero sa loob ng tahanan, sa kamag-anakan, sa kapitbahayan, sa komunidad, tila naputulan ng kuryente. Nawala yung ilaw. Walang ilaw. Kukurap, o kaya kukurap-kurap yung ilaw. At meron bang iba na tila baga ayaw na mag-ilaw? Ha? Pundido na. O walang intensyon na mag-ilaw. Walang intensyon na magliwanag. Maliit na bagay. Pinag-aawayan. Kaunting pagkukulang, tila baga walang kapatawaran. Pero Kristiyano yun. At least nagsasabing Kristiyano. At least nagpupunta sa church. No? Dumadalo sa church. Umaawit sa church. Nagpe-pray sa church. Nagbabasa ng Biblia sa church. Scripture reader pag Sunday. Pero tila kumukurap-kurap ang ilaw dahil kaunting pagkukulang, parang walang kapatawaran. Maliit na bagay, pinalalaki, pinag-aawayan. Huwag tayong kumampi sa kaharian ng kadiliman. Sa halip kumampi tayo sa kaharian ng kaliwanagan. Huwag tayong kumampi doon sa pamamagitan ng mga ganyang asal na maliit na bagay lang, pinalalaki. Konting pagkukulang, parang hindi na mapapatawad. Huwag tayong gumawi doon. Sa halip, sa pamamagitan ng grace ng grace ni God, labanan natin ang gawa ng laman at kadiliman. Sabi ni Paul sa Colossians 3, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang dapat na maging intensyon natin. Pero hindi mangyayari yan kung hindi natin sadyang gagawin. Hindi mangyayari ang mga yan kung hindi natin sadyang sasanayin ang ating mga sarili at tuturuan ng ating mga sarili na gawin ang mga bagay na yan. Na kung aasa lang tayo sa grace ng God at hihintayin natin yon, na wala tayong gagawin, hindi mangyayari yun. Meron tayong part. Maliwanag dito sa sinabi ni Pablo. Isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, magbago kayo. Magbago kayo ng pag-iisip niyo, magbago kayo ng ugali ninyo. At sa pamamagitan ng grace ni God, mangyayari yun. Kaya yun. Sa sarili natin, wala. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Yung grace ni God, no? Yumayaman sa atin o sumasagana sa atin, kaya natin nagagawa yung bagay na yun. So, wag nawa tayong maparilisa dahil sa maling pagkaunawa sa grace ni God. Ang totoong pagkaunawa sa grace ni God o sa biyaya ni God ay ito. Sabi ni Paul sa sa Titus chapter 2 verses 11 to 13, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, ang grace of God, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi pagpunta sa langit, Hindi pagkaligtas mula sa impyerno, kundi kaligtasan mula sa masamang pamumuhay
na binanggit niya sa susunod na talata. Sabi niya, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Pansinin niyo dito, yung grace ni God ang nagtuturo sa atin. Yun ang totoong grace. Yun ang totoong pagkaunawa sa grace. Ang grace ni God ay nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, etc., etc. Basahin niyo uli yung Titus 2:11-13. Huwag nating gawing anesthesia ang grace ni God sa punto na talagang wala na tayong magawa. Hindi na tayo makakilos. Paralisado ang ating buong pagkatao. Tungo sa pagbabago. Naparalisa tayo dahil doon sa maling pagkaunawa sa grace ni God. Sa halip, gamitin natin ang grace ni God bilang power source na sa pamamagitan nito ay matatanggihan natin ang ating damdaming makalaman at magagawa natin ang gusto ni God na gawin natin. Yun ang tamang pag-apply o paglalapat ng grace sa buhay natin. Gamitin natin ito bilang power source by the grace of God sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Magagawa ko ito. Through Christ who strengthens me, magagawa ko ito. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapat ang kagandahang loob ng Diyos para sa akin upang tumulad ako kay Kristo. Yun ang tunay na paglalapat ng grace sa buhay natin. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, once again, Lord, we thank you so much dahil sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay naligtas mula sa masama, makasalanan at masuwaing pamumuhay. Salamat, Panginoon, at turuan mo kami na sa araw-araw ay sanayin namin ang aming mga sarili na mamuhay ayon sa ganitong klaseng pamumuhay na unti-unting tumutulad kay Kristo. We bless you and we praise you, Lord. Amen.